Pumunta ako ng Guanzon Motorcycle, 1780 National Road, Alabang, Muntinlupa. At ito ang motor na aking nasilayan. Boss Motovlog. Pag sinabing pogi ay walang duda, ikaw ngayon na daladala ang Raider R150 na iyong motorsiklo na ngayon ay nagse-celebrate ng ikadalawang dekadang pagbibigay ng ligaya. Sa bawat piga ng inyong silinyador ay damang-dama ang lakas at tibay ng makina. At ang Team Suzuki Philippines ay sinusuportahan ng iyong pagiging pogi sa ginanap na 2023 R150 Summit dito sa World Trade Center. We are celebrating 20 years of the Raider R150 in the Philippines, and we are thankful that all of you are here. May I officially welcome all of you to our Suzuki Raider R150 Summit 2023. At sa lahat na nagmamay-ari at nagmamahal sa Raider R150, mabuhay po kayo hanggang gusto nyo. At bago natin ituloy ang video ay inaanyahan ko kayo mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel at paki-like na rin po ang ating Facebook page. Okay, andito nga tayo sa Guanzon Motorcycle, 1780 Alabang. Katabi lang to ng Yamaha, yung bagong tayong Yamaha dito na tindahan din. So ito yung tindahan nila, napakaganda at air condition dito, saka mag-i-enjoy kayo pag kayo namimili ng motorsiklo. Napakadaming motorsiklo dito, may Suzuki, may Yamaha din, may Honda. Ayan po ang kanilang mga motorsiklo dito. May Kawasaki din, ano. So Kawasaki talaga dapat yung titingnan ko dito, yung W175, pero wala na ako nakita. So ang nasipatan natin dito yung Raider R150. So tamang-tama, no, ito talaga yung kulay na gusto ko ng Raider R. Kakulay talaga ng logo ng Suzuki, yung color blue. At konting katahimikan muna, no? So nakikita niyo ba yung pormahan ngayon ng kulay? Napakaganda at napaka-angas na datingan, ano? At naniniwala na talaga ako na kahit hindi ka kapogian, mapapasakay mo ang iyong crush o yung iyong nililigawan. So ganyan ang datingan at pwedeng maibigay sa iyo ni Raider R150. So hindi to biro-biro lang mga bossing, ha. Alam nyo, mga babae pagka nakakita ng magandang motor yan, no? Tapos sabay suotan mo na lang ng damit na maganda, no? Kahit di ka kagwapuhan, sigurado mapapasagot mo ang yung nililigawan. Yan ang Raider R150. Tingnan nyo naman yung headlight niyan mga bossing. LED na po ang pinaka headlight niyan. Yung kanyang turn signal bulb type po at wala namang binago sa pormahan, pero yung colorway nito napakaganda. At yung premiumness ng Suzuki, andyan ang pinaka-logo niya sa kanyang headlight, napakaganda. Nagdadagdag ng talagang napaka-elegante. At syempre, mas pinalakas at pinatibay ng fuel-injected ang makina na ito. Kaya naman yung power deliverance buong nakukuha ng Raider R150 na ito. So isang mabilis na sulyapan sa tindigan at tikas na itong motor na to, no? So kaya naman hindi ito talaga nagpapahuli pagdating sa disenyo, pormahan at higit sa lahat yung lakas ng makina. Same engine as before. Ito pa rin yung makina mula noon hanggang ngayon. 20 years ago na po nakakaraan. So bakit wala pa rin binabago sa motor na to? Well mga bossing, talagang pumatok pa to. Kahit sa ibang bansa ay sikat na sikat ito, lalo na dito sa Southeast Asia, dahil nga sa height ng motor na ito, tamang-tama lang o swak na swak lang sa average height ng mga taga Southeast Asia. So ngayon na lang naman nauuso yung mga big bike kasi nga syempre sa impluwensya ng ating motorcycle industry. Pero sa mga bansang kagaya natin na makikipot lang ang lansangan, ay swak na swak ang motor na ito at hindi ka ibibitinin sa power. At pagdating naman sa forma, talaga namang ibibigay nito sa iyo yung makabali leeg na tindigan. Okay, dako naman tayo sa kanyang technical na specification. Ito ay mayroong 150cc na makina. Fuel injected na ito, hindi na po ito yung carburetor.
At ito po ay naka DOHC o 4 valves at meron niyang 6-speed manual transmission. LED na po ang mga ilaw niyan at meron niyang maliit na storage compartment dito sa may harapan ng inyong tangke. Akala mo tangke, no? Pero hindi po, ang tangke niya nasa may upuan. At naka fully digital na po ang kanyang instrument panel inspired by Suzuki GSX-S 1000, no? Diyan po inspired yung instrument panel. Liquid cooled po ang kanyang cooling system at meron niyang kick and electric starter, mga bossing. Ang gulong nito is 70-90 by 17 at 80-90-17 sa likod. Tubeless na po pareho ang mga gulong nito at naka-disc brake na rin po harap at likod. 4 liters naman ang kaya mong ikarga dito at dahil nga fuel injected to, medyo mas matagal-tagal ka ng konti magpagas dito kasi mas tipid po sa gasolina pag fuel injected na yung motorsiklo. Seat height is 765mm, kaya kahit na typical o kumbaga hindi ka masyadong binayaan ng height, pasok ka pa rin dito dahil nga 765mm lang, 5'5" in height, pasok na pasok to sa atin na hindi naman masyadong katangkaran, ano. Kaya naman sumikat nga maigi to dito sa Southeast Asia. Alam niyo naman mga tao sa atin, hindi naman sa talaga katangkaran. At ngayong 2023 nga ay 5 kulay po ang nilabas ni Suzuki. Nandyan ang Pearl Ash Blue, Titan Black, Pearl Bright Ivory, ang Candy Matte Bordeaux Red. At ito nga pinipicture natin, Metallic Triton Blue. At sa mga gusto nga kumuha dito sa Raider R150 na kulay na ito, ay pwede kayong pumunta at ayan, makikita mo ang napakaganda at napakaangas talaga, no? Kahit saan mo tingnan ng Raider 150 na to, napakaganda ng kanyang tindigan at talaga namang maipagmamalaki mo sa mga tropa mo at maipagyayabang na meron kang King of Underbone, walang iba kundi ang Raider R150. At para sa presyo ng Raider R150 Fi, ito ay nagkakahalaga ng 121,400 dito sa Guanzon Motorcycle. So medyo nagtaas siya ng konti dahil alam nyo naman, mas tumataas ang value nito. Mas lalong tumatagal ang motor, mas lalong tumataas ang value. So sa mga installment plan, punta lang po kayo dito. So may iba't ibang quotations dito conforme sa ida-down payment nyo. So maghahanap lang kayo, magbibigay lang kayo ng requirements, proof of billing, 2 valid IDs, at ang inyong pang down payment syempre. At tingnan nyo naman mga bossing, yung monoshock na sa likod, oh. May tatak yan mga bossing. Showa po yan. So syempre, mas kilalang brand, mas katiwa-tiwala yan mga bossing. Hindi yan pinagkait ng Raider R150, ang Showa shock na yan. So meron pa tayong isang kulay dito. So Raider R150 din yan mga bossing, pero carburetor type. So mas mura lang to ng konti. At ibang iba rin po ang pormahan at tindigan nito conforme sa fuel injected, ano. So mas makikita mo agad, madali mong madidistinguish kung ano yung carburetor type sa fuel injected. So syempre mas pipiliin mo na yung sa mahal ng gasolina ngayon, fuel injected. Pero syempre sa mga hindi naman problema ang pambili ng gasolina, well, sa talas at angas nitong Raider R150 na to, na disenyo na to, napakaganda na ng karburador. So tamang tama to sa mga probinsya, sa mga remote areas. Hindi mo na kailangan magpa-ayos pa ng, halimbawa nasira yung ECU ng fuel injected, maghanap ka pa ng shop. Dito hindi na po, dahil karburador, madali pong kalikutin yan. Kumbaga tools lang kailangan mo dyan, flat screw lang, no? Adjust lang ng karburador, ayos na po ito. So takita nyo yung taillight yan, napakaangas. Ibang iba din yung pinaka tambucho nito, yung disenyo, ano. Pero sa kulay, so pares naman ng kulay ito, pero syempre mas pipiliin ko pa rin itong fuel injected dahil tayo nagtitipid sa pambili ng gasolina. So may mga kulay pang iba rito yan mga bossing, yung fuel injected, no. So puntahan nyo dito sa Guanzon Motorcycle, napakadaming pagpipilian dito. Yung mga Yamaha, Kawasaki, Honda, automatic, declutch, andito na lahat sa Guanzon at napakababait po ng mga staff dito. Wala pang 150cc underbone noong early 2000. Ang madalas mo lang makikita sa daan ay ang mga small displacement cc
mopeds and underbone na nag-range lamang sa 100 to 125cc engine. Napakasikat na mga motor na ganito lalo na sa Asian market dahil madaling dalhin, matipid sa gasolina at mababa din ang maintenance cost nito dahil sa napakaliit lang ng makina nito. Subalit, nang unti-unting sumisikat ang racing underbone dito sa Southeast Asia ay doon nagkaroon ng pangangailangan para sa isang malakas na makina. At dahil dito, ang Suzuki bilang isa sa mga manufacturers and innovators ng mga motor ng panahong iyon ay naghangad na punan ang pangangailangang ito at upang maisakatuparan ang isang malakas na makina pero tatangkilikin pa rin ng Asian market as daily use ay nabuo ang motor na kinakailangan lang noon pero hinahangad na ng karamihan ngayon. Walang iba kundi ang hari ng underbone, nag-iisa, Raider 150. Boss Motovlog.